Okay, so now, ang i-discuss ko muna ngayon for introduction here in our subject is array. Okay, so ano ba yung tinatawag natin na array? Kapag sinabi nating array is gumagawa tayo ng sabihin nating division inside the single variable natin. Okay, 'di ba alam niyo naman na before ang variable natin is when we say variable is mostly isang value lang yung kaya niyang tanggapin po. So single value lang yung na-receive niya na alam natin. Okay, so dito sa array, para magawan natin ng paraan na hindi lang isang value yung kayang maipasok natin sa loob ng isang variable. Okay, so gagawin natin is susubukan natin or lalagyan natin ng value or mag-assign tayo ng value, multiple value in just a single variable. Okay, para ang mangyari hindi na tayo gawa ng maraming variables every time na kailangan nating tumanggap ng input from our keyboard. Okay, so dito yung itsura ng ating array. Okay, so kapag gumawa tayo ng array here in C++, ang possible na ang dapat na gamitin natin syntax is walang iba kundi ganito. Excuse. Singko muna ito. Okay. So, int. Okay, so balikan ko lang to. Int followed by tayo na. Okay, this is the ayun na talaga. Ito yung text box. Okay, so ang syntax natin is ganyan. Okay, so ano ba yung value na yan? So itong int natin or integer na tinatawag natin, that is our data type. Okay, and then this is the numbers. Okay, ano yung numbers na yan? Yan yung ating variable or pangalan ng variable natin. Okay, so ito naman 5 na nakabalot dito sa angle bracket natin. Yan yung tinatawag nating array size or array length. Ako, ibig sabihin, dyan natin makikita kung ilang value, dyan natin sineset kung ilang value yung kaya nating ilagay sa loob ng ating single variable na number. Okay? So, dito nakalagay na 5. Okay? So, ibig sabihin, 5 values yung pwede nating ilagay. Okay? So, try natin gayahin itong nandito sa may ating chart dito sa ating sample ng memory natin dito sa my left side, no? So ang ginamit niya dito is my list. Okay, so baguhin lang natin ito, my list. Okay, so itong my list na to, ang value niyan or ang size ng value niyan is 10. Okay, so bakit 10? Nakikita nyo dito hanggang 9 lang. Okay, my list 9. Okay, ang my list 9 natin, ang laman niya, kung di ako nagkakamali, ay 1,112.3. Ano po, anong laman niya may decimal point, so baguhin din natin to. Okay, so double my list 10. Okay, so ibig sabihin yan, pwede tayong maglaman ng 10 value sa loob
ng variable natin na mylist. Ano po? Yan, mylist natin. Okay. So, ito yung representation niya. Okay. Bakit 10 dito pero hanggang 9 siya? Kasi bakit? Sa array natin, meron tayong tinatawag na array index. Okay. Yung array index natin, lagi siyang nag-i-start from 0. Okay. So, from 0 siya lagi nag-i-start. Hindi po siya sa 1 mag-i-start. Ito yung starting ng array index natin. Okay. Then, it's up to you na lang kung paano mo mababago yan na mag-start siya dito sa 1 or sa ibang mga variables. Okay? Pero kung wala tayong gagawin by default, ang start lagi ng array natin kapag tatawagin natin siya is laging from 0. Ibig sabihin, ito yung first memory slot na ginawa natin dun sa loob ng ating variable name na mylist. Okay? So, si array 0 natin or mylist 0 natin, ang laman niyang value is 5.6. Okay? And then si mylist 1 natin, example dyan, ang laman niya is 4.5. Si array list 2 natin is 3.3. So on so forth. Okay? So, ito yung tinatawag nating mga elements or element value inside our array. Okay, yan yung mga kailangan nating ma-access. Siyempre, may time na kailangan nating silang i-input and then at the same time, meron ding time, and then at the same time, kailangan din natin silang tawagin. Okay, hindi sila mananatili lang sa loob ng memory ng computer natin. So, kailangan natin silang pwedeng i-show dun sa ating console para malaman natin kung tama nga ba yung pumapasok na value doon sa ating memory. Okay? So, try natin. Bakit kaya naging 10 yan? Kasi kung bibilangin nyo to, ayan. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung bibilangin nyo yan hanggang dito, this is the number 10. Okay. Yung mylist 9, ano po, index 9, ano po, index po yung tawag doon sa mga number nila dyan ha, pero pagka naglagay tayo ng mga number dyan, so, index 0, index 1, index 2, index 3, okay, pero pag ang tinutukoy natin is yung value na naandito, yan, length po yung tawag natin dyan, or array size, ibig sabihin, ang size nyan is 10 value yung kayang ilagay, okay, kaya dito, from 1 to 10, ibig sabihin, 10 yung nailagay natin. Pero, ang index nga natin, katulad ng kanina ko pa sinasabi, ang index natin lagi nagsisimula sa 0. Okay? Kaya nangyari, from 0 hanggang index 9 lang yung nagagawa dyan. But, that is equal to 10 values pa din. Okay? Okay, so balik tayo dito sa ating compiler. Okay, so sana lahat kayo is nakapag-install na ng sarili nyong compiler. It's either Dev C++ or pwede kayong gumamit ng ano nga ba ginamit natin dati? Microsoft Microsoft Studio. Okay, so Microsoft Studio pwede nyo siyang gamitin. Okay, so try natin dito yung ating subukan natin dito yung array na ginamit natin kanina. Okay, so double followed by my list. Okay, and then yung ating index. Ang gagawin ko dito para hindi ko na masyadong nahabaan, so babaan na lang natin yung value ng array natin. Nagawin na lang natin tong size 5. Okay, ibig sabihin, 5 values yung kayang isalpak doon sa loob ng mylist natin, or array na nga lang to. Gawin ko itong array ha. Okay, hindi ko binago ko lang yung pangalan ng data type, pero katulad pa rin ito nung dinidiscuss natin kanina. Okay, so paano natin, ano yung way para malagyan natin to ng laman? So, ang gagawin natin, mag-a-assign na tayo kagad ng value sa loob ng array natin. Okay? So, para makapag-assign tayo ng value sa loob ng array natin, all you have to do is
ilagay nyo lang yung equal sign and then followed by this curly brackets. Okay, sa curly brackets na yan, dyan nyo ilalagay yung ating array values. Po, yung element value natin. Dyan natin ilalagay. Okay, so paano natin ilalagay yan? Siguro naman nakakita na kayo ng array. So that is separated with commas. Okay, so sabihin natin double natin na 1.2, 2.3, 4.4, and then 4.7. Ilan na to? So, ang value natin dapat is 5, 1, 2, 3, 4. So, kulang pa tayo na isang value. Sabihin natin 3.9. Okay. So, ngayon nakagawa na tayo ng array dito sa ating C++ program. Okay, and then at the same time nakapag-assign na rin tayo ng value doon sa loob ng curly bracket natin. Okay? So, paano natin tatawagin or try nga natin tawagin isa-isa itong mga value na nandito sa loob ng array natin. Okay? Gawin ko tong personalize ha. Okay, baka kasi reserved word na ang array. Kaya baguhin natin. My array na lang nilagay ko. Okay. Okay, para matawag natin yan, gagamit tayo ng cout. Okay. Okay, sa cout natin, try nating tawagin si array 0 natin. Okay, array index 0. Okay, and then return 0. Okay. So, try natin tawagin. Execute, compile, run. Okay, there is an error with our program. Okay, so, ano kaya yung possible na error natin dyan? Sabi dyan. Okay, tingnan natin ha. Tingnan nyo dito sa error list natin para alam nyo rin kapag naka-encounter kayo ng ganyan. Kulang lang siya ng semicolon. Saan yung kulang na semicolon? Walang iba kundi dito po sa ibabaw. Okay, ang tinuturo niya, ang mali is ito. Ano po? Pero yung nasa ibabaw po ang titignan nyo kapag ganon. Okay? So, check natin. Run. Compile. Ayun, lumabas siya. Kaso nga lang, ayaw lumabas dito sa inyong recordings natin. So, try natin ng wait lang ha. Okay, so try natin ulit i-run. Okay, so pag nirun natin to, okay, compiling. Okay, so this is our output. Okay, so kung mapapansin nyo, yung output natin is itong 1.2. Okay, so ano ba yung 1.2 na yan? Sabi natin, ang tinawag natin dito is sa array 0, and index 0. Okay, so saan ba nakapwesto or ano ang value nakapwesto yung array index 0 natin? Sabi nga natin, yung array natin is laging nag-start from 0. Kaya nangyari, 1.2 yung naging output natin dito. Kasi ito is array 0, si 1.2, array 1, si 2.3, array 4.4, array 0, 1, 2, array 2 dito si 4.4, array 3 to, and so on so forth. Okay, so ganun po ang nangyari dyan sa program natin na yan. Okay, so try na natin tawagin lahat ng value natin. Okay, so pwede ko to i-copy paste. Excuse me. Okay, gawa na lang tayo dito ng NL. And line. Okay.
Okay, so tapos na siya. Okay, so ito si array index 1, 2, 3, 4. Okay, so ilan na tong value na to? 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so try nating tawagin yan dito sa ating console. Okay, so ibig sabihin working yung ating array. Okay, so natawag natin si array 1.1, 2.3, 4.4, 6.7, and then 3.9. Okay, so ganyan yung mga way na pagtawag natin ng values or elements, element value inside our array. Okay? Pero hindi pwedeng laging ganyan yung gagamitin natin. Po, kasi napaka-hassle ng ganito. Okay? So hindi siya pwedeng ganyang kahaba yung code nyo. Okay? So kaya ang gagamitin natin is gagamit tayo ng tinatawag nating loopings. Okay? So paano ba natin gagamitin yung loopings kapag tinatawag na natin yung ating array elements? Okay? So try natin to. Okay, so dito gagawa tayo ng for loop. Okay? Kaya partner lagi yan si array at saka si loopings natin. Okay? For loop, maglagay tayo dito ng value. Try ko kung kaya dito tulad sa Java. Int I is equals to 0. And then I is less than my array. Ay, teka lang ha. 5, okay. And then, followed by I++. Okay, check nga natin. Sana hindi mag-error. So, ito, tatanggalin ko na to. Ito na lang itira natin. Okay, so ito yung ating array na tatawagin. Pero dito, instead na 0 ang ilagay natin dito, ang ilalagay ko na dito is I. Okay? So, check natin kung gagana tong code na to ha. Hindi ko sigurado. Pero, sa ibang languages kasi gumagana yan. Syntax na yan. Okay, compiling. Ayun. So, gumana. So, pwede po yun. Okay? So, napalabas natin yung 5 element ng ating array gamit lang yung ating for loops na syntax. Okay? So, mas maikli na siya and then mas madali pa siyang gamitin. Pero, kailangan nyo nga lang aralin nyo kung paano ba gumagana itong loopings natin. Teka lang, nabura. Okay. Okay, so try natin mag-concatenate dito. Okay, subukan natin mag-concatenate dito sa ating hindi naman kasi pwedeng plain lang na ito yung ilabas natin diba? Hindi pwedeng ganun na lang. Okay. Try natin mag-concatenate dito. Ang gusto kong mangyari is ilabas natin itong si napakadali pala mag-concatenate dito. Sige, try nga natin ito. Okay. Array elements. Array element. Okay, may error tayo. Bakit tayo may error? Kasi I guess dito sa ating concatenation na to, kulang to. Try ko kung okay, so hindi pwede itong iniisip ko kasi ito ay
Java syntax tong ginagawa. Okay, so ganito na lang para mas hindi na ako mahirapan. Ganyan na lang natin. Okay? So, array element. Ayan, array element natin. And then, yung ating variable, and then, yung kanyang mga elements sa loob. Okay, so try natin. F11. Okay, compiling. Okay, so tama pa rin. Okay, lumabas pa rin yung ating array element. Pero nadagdagan na natin siya ng word na array element. Kasi pangit naman tingnan kung yung bar, walang label. Pangit tingnan ko walang label. Okay, so try naman natin dagdagan ng incrementing value itong ating output dito na array element, yung label natin. Ano po? Kasi mahalaga rin na malaman or na-identify natin kung anong value na ba or ano bang, pang ilang value na ba yung lumalabas. Okay, so lagyan natin sila ng bilang. Okay, paano ba natin malalagyan to ng bilang? Pwede tayo maglagay dito ng incrementing value ulit ng, sabihin natin, ano ba mas maganda? Okay, try ko itong si okay, so ang tawagin muna natin ay yung array element natin. Okay, ito tawagin natin to. Okay, so pwede natin ditong ilagay ay si I na lang. Okay, si I. Kaso dapat ito ay nakaganyan. Okay, tayo space dito. Okay, sunod is double quote. Tapos bukod natin yan. So dito ilalagay natin is yung yan, pwede siguro. Tapos dito para mas gumanda yung ating output, so pwede tayo maglagay dito na close naman. Okay. Okay, so bale dapat naka-enclose na yung ating array element number kapag kaniran natin. Okay, try natin F11. Okay, so working siya. Array 0 is equals to, ayan yung sinasabi ko sa inyo na dapat may proper labeling tayo kapag nagtatest tayo ng array natin. Okay, so array 0, ayan sila hanggang 4. Okay, pero that is equivalent to 5. Okay, so yan yung mga kailangan nating ma-process inside our array. Okay, so try naman natin tong isa. Ang gusto ko kasi sanang mangyari is pero pa-exercise ko na lang siguro sa inyo yun. Okay, so ngayon ang gagawin muna natin is subukan natin na kunin, okay, magawa tayo ng arithmetic operation dito sa loob ng mga array natin. Okay, so try natin na kunin yung sum nitong lahat ng input, nitong lahat ng mga array natin na nandito sa default value natin. Okay, so paano tayo makapaglagay ng paano natin mapaprocess yung sum dyan? Okay, so try na lang natin tong, since dyan naman siya iikot, so gawa na tayo dito ng variable na sum is equals to sum plus
Ano ba magandang gamitin dito? Okay, so try natin tong bukod tayo ng loop natin. Okay, so try natin magbukod ng loop. Okay, so 4 tayo ulit dito. And then, pwede tayong magawa ng another initialization natin. Okay. So, pero maganda. Okay, A na lang gamitin ko ha. Okay, so equals to 0. And then A less than pa rin doon sa ating array size or array length natin, followed by A++. Okay, so anong purpose kaya nito? So dito kasi gagawa na tayo ng dito na natin ipapasok yung arithmetic formula natin para makapag-create tayo ng ma-process natin yung sum ng lahat ng mga array element na to. Okay, so lagay tayo dito, pero mag-declare muna tayo dito ng double is equals to, sabihin natin si total. Okay, and then isama na rin natin si ito, sum na nga lang yan, isang. Okay, sum is equals to sum plus, try nating tawagin yung ating ito. Okay, pero letter A na yan. Okay, so letter A na yung variable na ginamit natin kasi A naman yung dito sa atin. Yan ba? Mali pala ako dito. Is equals to 0. 0.0. Double tayo. Okay. So, try nga natin kung gagana ito. Sum is equals to array is equals to sum plus array tapos variable A natin. And then, after that is mag-cout tayo dito sa ilalim. Okay, sino i-cout natin? Walang iba kundi sum. Okay? So, lagyan na lang natin dito total. Okay, total value or total and then sum. Okay, putol ba? Hindi na putol. Okay, so try natin run. Okay. So, yun, gumana. Okay, pakicheck na lang po kung tama ba yung ating calculation. Ayan. So, 1.2 plus check natin ha. Okay. Okay, pakicheck nyo lang rin sa inyong calculator kung tama po yan. Okay. So, 1.2 plus 2.3 plus 4.4 plus 6.7 plus 3.9. Okay, so ang ano sa calculator ko is 18.5 talaga. Okay, so ibig sabihin tama yung ating naging output na pagkuha ng ating sum. Okay? So
ganyan yung mga pagpaprocess natin ng array. So, dyan natin sila lalaruin. Okay, so, ang kailangan nyo lang talagang tandaan, since this is our basic syntax naman, itong for loop natin. So, practicein nyo lang siya ng practice yan para hindi kayo nalilito kapag ka naglo-loop na yung ating program. Okay, so, dyan nakuha na natin yung ating sum value. Okay, so, kung meron kayong question is kung meron kayong question, pwede na kayong either chat or message nyo na lang ako or sa group na lang sa GC kayo magtanong regarding dun sa magiging activity nyo. Okay? So, dito, kapag walang yan, kapag walang value yan, tinatanggal naman ito. Okay? So, bali ang mangyayari, ganito lang itsura niyan. Ayan. So, ganyan lang siya. Kapag ganyan yung itsura niyan, dito sa loob na ng program, doon na kayo maglalagay ng input value. Okay? So, doon nyo na ipaprocess yung cin natin para makapag-input tayo ng value doon sa loob ng array natin. Which is incorporated with your exercises for today. Okay? So, I'll upload this on your GCR. So, check nyo na lang po dun sa ating GCR kung ano yung magiging activity nyo na related dito sa ating topic. Okay, so that's all for today. Thank you for listening.